Share ko lang po ang karanasan ng ninang Ibyang ko sa isang albularyo. Actually po, hindi ko naman talaga ninang sa binyag o ano paman si ninang Ibyang. Second wife siya ng ninong ko at yung first wife ni Ninong Ruben ang ninang ko talaga sa binyag. Nung maghiwalay sila ng first wife niya, ay nag-asawa uli si Ninong ng mas bata sa kanya ng 20 years. Si Ninang Ibyang nga. Maganda si Ninang Ibyang. Pwede siyang sumali sa mga beauty contest pero mahiyain siya. Kaya kahit pag bumuse sa liga ay hindi niya pinapatulan noong kadalagahan niya. 50 something na si Ninong at 30 plus naman si Ninang Ibyang nang magbuntis siya sa una nilang anak. 4 months pa lang daw ang tiyan ni Ninang nang mapagtripan siya ng aswang. Sabi ay nadamay lang si Ninang at ang pinagbubuntis niya dahil yung katabi nilang bahay ay buntis din ang nakatira at nasa 7 buwan na ang tiyan. Dinig na dinig daw nila Ninong noon yung kumakaluskos sa bubong na parang ginugupit na yero. Minura lang daw ni Ninong yung nilalang sa bubong kaya ito umalis. Takot daw kasi sa matatapang na mister ng buntis yung mga aswang. Ang problema lang noon ay hindi parating nasa bahay si Ninong Ruben dahil sa trabaho niya sa isang hotel. Kaya para makampante siya, kahit nasa trabaho kapag gabi ay nagpagawa sila ng pangontra sa aswang. Dinayo pa raw nila Ninong at Ninang yung albularyo na may kalayuan din ang tinitirhan buhat sa lugar nila Ninong. Ginawan daw si Ninang ng belt na gawa naman sa itim na tali na ipapalibot sa bewang niya. Tapos may nakalawit na bala ng baril. Binulungan pa raw sa bumbunan si Ninang. Tapos pinausukan at kung ano-ano pa. Nagtaka raw si Ninong kung bakit ang daming ritual lang ginawa kay Ninang. Gayong pangontra lang naman sa aswang ang hinihiling nila sa albularyo na tawagin na lang nating Mang Kanor. Pero ang sabi raw nito ay makapangyarihang aswang ang umaaligid kay Ninang. Kaya kailangan ng dagdag na proteksyon. Pinababalik pa nga raw sila para magdala ng gamit na damit ni Ninang pero hindi na sila nagbalik pa. Dumaan ang ilang araw at linggo. Maayos naman daw ang naging pagbubuntis ni Ninang. At in fairness kay Mang Kanor ay hindi na nga raw ginagambala ng aswang si Ninang. Kahit pa siya lang at yung 2 anak ni Ninong ang nasa bahay. Kaya lang ay naging irritable naman daw kay Ninong si Ninang. Noong una ay hinahayaan lang nila dahil baka dala lang ito ng paglilihi ni Ninang. Natatawa pa nga raw sila dahil siguradong kamukha raw ni Ninong Ruben ang bata kapag naipanganak. Kaso katagalan ay hindi na basta iritasyon ang pinapakita ni Ninang, kundi galit na. Galit na galit siya kay Ninong at ilang beses nang nagtangkang lumayas. Napipigilan lang nila ito dahil namamalayan na papatakas dala ang mga gamit. Pinatira ni Ninong Ruben sa bahay nila yung isang kapatid na binata ni Ninang Ibyang para bantayan ito. At isang araw nga ay nalaman nila ang dahilan kung bakit kating-kati itong lumayas at galit na galit kay Ninong. Sabi raw ni Ninang Ibyang ay kailangan niyang makita si Mang Kanor dahil hindi siya mapapalagay hanggat hindi ito nakikita at nakakasama. Nag-uumiyak daw ito roon sa kapatid at nagpapahatid pa kay Mang Kanor. Mabuti na lang at may kakilala ring albularyo itong kapatid ni Ninang. Kaya doon siya dinala at nakumpirma nito na ginayuma nga si Ninang. Sinugod talaga ni Ninong Ruben si Mang Kanor at pinaaalis yung gayuma kay Ninang. Ayaw pa nga raw nitong umamin kung hindi pa ito sinapak ng sariling asawa. Under desaya naman pala si Mang Kanor at may alam din sa panggagamot ang misis nito. Kaya ito mismo ang nag-assure kina Ninong na aalisin ang gayuma kay Ninang. Nagkandaiyak na nga raw yung misis ni Mang Kanor dahil hindi palayo ng unang beses na nanggayuma ito ng pasyente. Kaya naman nag-aral na rin manggamot ang asawa nito para siya na mismo ang kukontra sa kalukuhan ng asawa niya. Natakot pa nga raw yung mga kaanak ni Ninong Ruben dahil baka kung ano ang iganti ni Mang Kanor sa kanila. Mabuti na lang at kinampihan talaga sila ng asawa niya. Nawala rin naman yung epekto ng gayuma kay Ninang bago siya manganak. Wala nga raw siyang naaalala sa mga pagkakataon na gusto niyang lumayas noon. Pero nung mawala yung epekto ng gayuma sa kanya
ay antok na antok daw siya palagi. Feeling daw niya ay 1 linggo siyang walang tulog. Mapagpalang araw mga kapasta. Sana ay maging masaya ang araw ng bawat taong nakikinig sa kwento kong ito. Jasmine po ang pangalan ko. Galing ako sa Sorsogon. Doon ako lumaki hanggang sa gumraduate sa pag-aaral. Lumipat lang ako dito sa Bulacan dahil sa trabaho. 5 taon na rin ako dito. Kwento ko lang itong pangyayari na naranasan ko noong bata pa ako. Niregaluhan ako noon ni Ninang Mary ko ng isang malaking manika. Halos 3 feet yung taas ng manika. Saktong-sakto sa batang tulad ko. Kasi nung mga panahon na yon ay bawal akong lumabas ng bahay. Madali kasi akong dapuan ng sakit. Kaya overprotective ang mga magulang ko sa akin. Wala tuloy akong kalaro. Dahil sa manikang yon ay nagkaroon din ako ng kaibigan sa loob ng bahay. Kasama ko siya lagi saan man ako magpunta. Madalas ay sa kwarto lang naman ako naglalaro. Pinangalanan ko siyang May, kapangalan ng isa sa mga artista sa TV na napanood ko. Kapag kasama ko si May, lagi akong may kakaibang nararamdaman sa kwarto. Parang laging may nakatingin sa akin. Para kasi siyang buhay na buhay talaga. Yun bang klase ng manika na mapagkakamalan mong totoong baby? Nung medyo nagsawa na ako sa kanya, lagi ko na siyang tinatago doon sa ilalim ng damitan ko. Nag-aayos ako ng gamit sa kwarto nang makita ko na nakaupo na sa kama si May. Nakatitig sa akin. Paano nakalabas yung manika? Wala akong ideya. Baka nalimutan ko lang na kinuha ko pala galing sa damitan. Pero hindi eh. Nasa hapagkainan kami nung bigla na lang akong sinigawan ni Mama. Sabi niya burara na raw ako sa gamit. Dati raw ay hindi naman ako ganoon. May hinugot sa ilalim ng kama si Mama. Yung manika na regalo sa akin ni Ninang. Nakakapagtaka kung paano nakarating yun doon. Siniguro kong nasa ilalim siya ng damitan. Nagalit talaga ako nung gabing yun. First time na nagalit sa akin ng ganoon si Mama. Pagpasok ko sa kwarto, tinapaktapakan ko si May. Kasi hindi ko maipaliwanag sa sarili ko kung paano ba niya nagagawang makalabas ng damitan ko. Wala naman siyang buhay. Matapos kong tapak-tapakan yung manikang yon, tinapon ko siya sa may lagayan ng labahan. Tapos natulog na ako. Nagising ako sa kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Pagdilat ko, nakaibabaw sa akin si May. Para siyang buhay na buhay sa pagkakataong yun. Gamit ang mga daliri niya ay kinukurot niya yung dibdib ko. Napabalikwas ako at nahulog sa sahig yung manika. Tumayo ako at lumapit sa pinto. Yung nahulog na manika ay dahan-dahang tumayo mula sa sahig. Gumagalaw-galaw yung mata niya at pati na rin yung bibig. Lumalapit siya sa akin. Sumigaw ako ng sumigaw hanggang sa pagbukas ko ng pinto ay nandoon sila Mama at Papa. Narinig daw nila yung malakas kong sigaw. Tinuro ko yung manika pero hindi na siya gumagalaw. Nakahiga na lang ulit sa sahig. Nakitulog ako sa kwarto nila Mama nung gabing yon. Kinabukasan, dinala ko sa gilid ng bahay namin si May. Kasama ko si Mama nun. May dala siyang gasolina at posporo. Sinunog namin yung manika. Alam kong may kakaiba sa kanya. At siguro hindi ko na kailangan pang malaman kung ano. Kahit si Mama at Papa naramdaman yung takot ko doon sa manikang yon. Sunod na beses na dumalaw sa amin si Ninang, tinanong ko kung saan ba niya galing yung manika. Sabi niya nabili niya sa Ukayan. Nakita niyang nakahalo yung manika sa mga damit na binibenta ng mura. Binili raw niya yon kasi alam niyang mahilig ako sa manika. Hula ko, yung dating may-ari ng manika ay isang mangkukulam na gumagamit ng itim na mahika, kaya nabigyan ng buhay yung manika na yon. Pero hula ko lang naman yun. Kung ano man ang totoo,
Ang mahalaga ay hindi na ulit ako ginambala pa ni May matapos namin siyang sunugin. Ang karanasan na ito ay hindi ko personal na kwento. Karanasan ito ng ninang ko. Honey ang pangalan niya. Nasa late 30s na ang edad pero walang asawa at anak. Dumalaw sa amin si Ninang Honey noong Pasko at habang nagkukwentuhan sila ni Mama, narinig ko itong kwento niya. Humingi po ako sa kanya ng permiso na ibabahagi ko ang kwento niya dito. Awa ng Diyos ay pumayag siya. Sabi ni Ninang, kayang-kaya niya raw makita kung ang isang tao ay mamamatay na. Wala naman daw siyang kakayahang ganito noong kabataan niya. Wala raw silang kamag-anak o kakilala na may kakayahang paranormal. Kaya hindi niya alam kung saan niya nakuha ang ganitong kakayahan. Unang beses daw na natuklasan ni Ninang ang ganitong kakayahan ay noong may binenta siyang alahas sa isang pawn shop. Gipit daw siya noon sa pera. May pinagkagastusan siya kaya isa sa mga naisip niyang solusyon ay magbenta ng alahas. Mabilis lang yung naging transaksyon sa pawn shop. Siniguro muna na legit nga yung alahas niya. Kinilo at pagkatapos ay natanggap na ni Ninang yung bayad. Tumawid daw muna siya sa kalsada at tumayo sa gilid. Naghihintay na may dumaan na jeep. Ilang sandali pa, nangati raw bigla yung mga mata niya. Hindi niya raw alam kung bakit. Wala naman daw siyang problema sa mata. Pumikit siya saglit. Pagdilat niya, yung mata niya diretso doon sa loob ng pawn shop. Nakita niya raw yung CQ na nakatayo sa labas ng pawn shop na may itim na ulap sa ulo. Hindi niya raw makita yung mukha ng CQ dahil sa itim ng ulap na yon. Hindi raw alam ng ninang ko kung ano yung nakikita niya. Habang pinagmamasdan niya raw yung CQ na may itim sa ulo, unti-unting bumibilis yung tibok ng puso niya. Pinagpapawisan siya at nanginginig yung kamay. Para raw siyang inaatake ng panic attack. Naupo muna siya doon sa burgeran na malapit. Mga 15 minutos daw siya na napaupo doon. Umorder na nga siya ng soft drinks para lumamig yung pakiramdam niya. Tsaka daw bigla siyang nakarinig ng mga putok galing sa kung saan. Nagtakbuhan yung mga tao. Pagtingin niya sa may pawn shop ay may lumabas na lalaki doon na may hawak na baril. May suot siya sa ulo para hindi makilala yung muka. Tapos nagsilabasan na rin ng pawn shop yung mga teller. Yung iba umiiyak pa. Nalaman daw ni Ninang after dumating yung mga pulis na nagkaroon ng putukan sa loob. Nabaril yung CQ na bantay. Hindi raw kasi ito nakahugot ng baril niya. Sa ulo raw yung tama ng bala. Namatay agad yung CQ at hindi na umabot pa sa ospital. Simula raw noon ay lagi nang nakakakita ng itim sa ulo ng mga tao si Ninang. At kapag nangyayari yon, alam niyang mamamatay ang tao na yon. Yung lola niya raw ay nakitaan niya rin ng itim sa ulo. Sumunod na araw ay namatay ito sa sakit sa puso. Minsan may mga nakakasabay raw siya sa jeep na may itim sa ulo. At sabi ni Ninang, pinagdarasal niya na lang daw ang mga ito kasi hindi naman niya mapipigilan ang kamatayan. Para nga raw sumpa sa kanya ang kakayahan na yon. Ang kinakatakot niya lang daw ay baka isang araw magising siya at kapag tumingin siya sa salamin ay makita niya na may itim na rin sa ulo niya. Kaya nga minsan daw ay natatakot siyang tumingin sa salamin. Hello po Sir Nebkero. Tawagin mo po akong Era. Kwento ko lang sana yung inaanak kong si Remy Lou. Alam nyo kasi medyo hindi pa yata ako nakaka-move on sa pagkamatay ng inaanak ko na yon. Sa totoo lang ay matagal na rin naman ng 5 years. Pero kapag naaalala ko yung nangyari sa kanya, ay nalulungkot ako at nagagalit pa rin sa mga magulang niya. Sir Neb, bunga ng isang gabing kalasingan ng parents niya si Remy Lou o Remy. Magkakabarkada kami ng mama at papa niya. Hindi naman sila mag-boyfriend at girlfriend nun.
Barkada lang talaga. Inabot lang sadya ng kakatihan yung dalawang yon, kaya nabuo si Remy. Balak pa nga nilang ipalaglag noon dahil ayaw panagutan ni Jonard si Mila. Sila yung parents ni Remy. Kinausap lang namin noon si Mila na tutulungan namin siya sa pag-aalaga at pagpapalaki sa bata sa abot ng aming makakaya. Kung kinakailangan, pagpasapasahan naming magbabarkada ang pagkupkup sa baby, gagawin namin yun. Wag lang nila itong ipalaglag. Napahiya yata si Jonard sa amin, kaya ayon at pinanindigan nila ni Mila. So nanganak nga si Mila at napamahal kaming lahat kay Remy. To the point na sa bahay nila natutulog ang buong barkada. Nainis nga sa amin yung nanay niya kasi laging jam pack ang bahay nila. Siyempre kinuha kaming ninong at ninang ni Remy nung binyagan siya. At hindi sa pagmamayabang pero masasabi kong sa akin siya naging pinakamalapit. Noong nagkatrabaho sina Mila at Jonard ay mas gusto ni Remy sa bahay namin matulog kaysa sa mga lolo at lola niya dahil inaaway raw siya ng kanyang mga pinsan at ng bunsong kapatid ni Mila na bata. Halos nanay na ang turing sa akin ni Remy. At syempre tuwang-tuwa naman ako kasi nagkaroon ako ng anak nang hindi naghihirap. Kaso hindi natuwa si Mila. May mga narinig ako na sinasabi niya na inaagaw ko yung anak niya sa kanya. So para lang wala nang mahabang usapan ay hindi ko na kinuha si Remy. Hinayaan ko yung bata roon sa bahay nila. Kahit na nag-iiyak ito at gusto sa bahay namin umuwi. Pero hindi rin naman ako nakatiis. Lalo na at nababalitaan ko sa ibang barkada na napapabayaan nga si Remy ng lolo at lola niya dahil sa dami ng bata sa kanilang bahay. Isang araw ay kinuha ko si Remy sa kanila. Pero dali-dali ay sinugod ako ni Mila at kung ano-ano ang pinagsasabi niya laban sa akin. Iyak ng iyak si Remy. Pero ano ba yung magagawa ko? Ninang niya lang ako. Hanggang sa isang araw ay nagising ako na nasa kwarto ko na si Remy. Natuwa ako syempre. Mahal na mahal ko yung inaanak ko. Niyakap ko siya at tinabi sa higaan. Kako ang aga niyang gumala. Ang dami kong sinabi at tinanong sa kanya pero hindi siya sumagot. Hinawakan niya lang yung mukha ko at tinitigan ako pagkatapos ay niyakap ako ng mahigpit. Tinanong niya ako kung mahal ko ba siya. Natural sabi ko oo, sobra-sobra. Sabi niya ay mahal na mahal niya rin ako. Nakatulog uli ako sa yakap ni Remy. Nung magising ako ay wala na siya. Lumabas ako ng kwarto tapos hinanap ko yung inaanak ko. Saktong kapapasok lang ng nanay ko at halatang may dala siyang hindi magandang balita. Sir Neb, sabi ng nanay ko ay sinugod si Remy sa ospital nung nagdaang gabi. Nahulog daw ito sa hagdan at nabagok ang ulo. Namatay ang inaanak ko bago mag-umaga. Tinawanan ko lang noon ang inay dahil kako ay katabi kong natulog si Remy. Imposible kako yung sinasabi niya. Pero sa totoo lang noon ay para akong nauupos na kandila. Umiiyak na ako ng umiiyak nang ma-realize ko na binisita lang pala ako ni Remy sa huling pagkakataon. Halo yung galit at sakit na nararamdaman ko noon at para akong mamamatay sa sobrang bigat. Kung hindi sa pilitang kinuha ni Mila sa akin yung bata, hindi ito mapapabayaan at hindi mamamatay. Habang buhay ko na yata silang sisisihin sa kamatayan ng inaanak ko. Sa pagbubuntis pa lang niya noon kay Remy ay balak na niyang ipalaglag. Pinigilan lang namin siya. Nung magkaedad ang bata ay naging pabaya naman siyang ina at pinagkait pa rito ang pangangalaga ko. Tapos malalaman ko na lang na namatay sa poder nila. 9 na taon na sana ngayon si Remy. Ang dami kong pangarap para sa kanya. Pero hanggang pangarap na lang ang lahat ng yon. Kasi wala na siya. Good morning po sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Ako nga pala si Ipe. Sana mabasa nyo itong entry ko sa inyong channel. Ang kwentong ito ay tungkol sa bahay na panandalian naming tinirhan noong bata pa ako.
Nakituloy kami noon sa bahay ni Ninang Mona dahil nasa lanta kami ng bagyo. Hindi naman malakas na bagyo yun. Sadyang marupok lang yung bahay namin dahil gawa lang sa light materials. Si Ninang Mona, hindi ko naman talaga siya naging ninang dahil kaklose siya ng mga magulang ko. Mayor siya sa bayan namin noong time na bagong silang ako. Bali 11 years old na ako nang makitira kami sa bahay niya. At ang nakaupo ng mayor noon ay ang anak niya. Sa totoo ay kinapalan lang ni tatay ang mukha niya nang lumapit siya kay Ninang Mona na kung maaari ay mabigyan kami ng materyales para sa pagpapagawa muli ng bahay. Plywood, yero at mga pakulang naman ang hinihingi ni tatay. Pero nakilala niya ako at natandaan ang balat ko sa noo. Kaya nalaman niya na inaanak niya ako sa binyag. Bakit daw hindi agad ako nagpakilala sa kanya? Hindi ko na maalala kung ano pa ang ibang usapan noon. Basta inoffer niya yung luma nilang bahay sa may bukid. Doon daw muna kami habang ginagawa yung bahay namin. Sabi pa niya ay pagpasensyahan na lang namin yung bahay dahil may nagpaparamdam daw doon. Pero hindi na yun pinansin ni nanay at tatay. Ang mahalaga ay may masisilungan kami, lalo pa at hindi pa humihinto yung ulan. Bungalow yung bahay at malawak, pero walang nakatira dahil nga sa mga pagpaparamdam. Sina nanay at tatay, ang dalawa kong kuya, ako at yung bunso kong kapatid na noon ay 4 na taong gulang pa lang ang maninirahan pansamantala sa bahay ni Ninang. Sa unang gabi ay mahimbing ang tulog naming magkakapatid dahil bukod sa first time naming makatulog sa matibay na bahay at dekutsyon at may bentilador pa kami. Wala kaming kaalam-alam na sina nanay at tatay pala ay hindi makatulog dahil sa mga kalampagan na nagbumula sa isang kwarto. Bali nga pala sa salas lang kami natutulog dahil nakakahiya naman kay Ninang kung magkwarto pa kami. Sabi ni nanay at tatay, pagkagising namin noong umaga, tinignan daw nila kung may daga o pusa sa kwarto na pinagmumulan ng ingay. Pero wala naman silang nakita. Ang nakakapagtaka pa ay may naririnig daw silang parang umiiyak na babae na inisip na lang nila na baka sa kapitbahay. Kaso noong umaga nga ay napag-isip-isip nila na malayo pala ang pinakamalapit na bahay sa bahay ni Ninang. Kaya imposible na marinig pa nila silang umiiyak. Kinagabihan ay hindi kami nakatulog agad ng mga kapatid ko dahil binisita kami ni Ninang ng araw na yon at kinamusta. Doon nga niya inulit na may nagpaparamdam nga sa bahay. Kaya walang nagtatagal na tumira dun. Huwag daw kaming mag-alala dahil minamadali na niya yung mga karpintero para matapos yung bahay namin. Noon feeling ko ay gusto na kaming paalisin ni Ninang sa bahay niya. Kaya niya pinagmamadali yung mga karpintero. Pero pagsapit nga uli ng gabi ay narealize ko agad na concern lang talaga siya sa amin. Narinig mismo naming magkakapatid ang kinukwento nila nanay. Mas malala pa dahil yung mga iyak pala ng babae ay kasabay ng mga kalampag. Para siyang sinasaktan at nagmamakaawa. Mahina lang naman yung iyak pero malinaw na malinaw dahil payapa na yung panahon at wala nang bagyo. Tahimik yung paligid kaya dinig na dinig talaga. Nagulat na lang kami nung biglang tumayo si tatay at inaya niya kami na sa terrace na lang matulog. Magkabit na lang daw kami ng kulambo para hindi lamukin. Siyempre nagpulasan kami agad dahil natakot kami. Wala pang 1 linggo ay tapos na yung bahay namin. Maliit lang at gawa pa rin sa light materials pero at least sarili na namin. Sobrang pasalamat talaga namin kay Ninang Mona sa pagpapatuloy niya sa amin sa kanyang bahay kahit na may nagpaparamdam. Noong naroon na kami sa bahay namin ay nagkwento si tatay na kaya niya pala kami niyaya na sa terrace na lang matulog ay dahil may nakita siyang anino ng lalaki na may dalang palakol at may hilang babae na nagpupumiglas pa. Natanong na raw nila nanay yon kay Ninang pero wala raw itong ideya kung sino ang mga yon. Noon pa raw ay nagpapakita at nagpaparamdam na ang mga yon. Mabuti raw at
Anino lang ang nakita ni tatay dahil may iba na nagpakita talaga yung multo na parang buhay na buhay ang mga ito. Kamusta po Sir Neb at sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta? Kwento ito ng ninang ko. Siya po si Ninang Karen. Empleyado siya sa munisipyo dito sa amin ng halos 10 years na rin. Lagi niyang sinasabi sa akin na wag daw akong mag-a-apply sa munisipyo kasi mai-stress lang daw ako sa sobrang katoksika ng mga nagtatrabaho doon. Palakasan daw kasi ang laban. Kapag sipsip ka sa mga politikong nahalal, sigurado na magtatagal ka sa trabaho. May 2 katrabaho raw si Ninang Karen. Yung isa baguhan, nasa late 20s ang edad. Itago na lang natin siya sa pangalang Erica. Tapos yung isa naman, almost 40 na raw ang edad. Matagal na rin na empleyado ng munisipyo. Risa ang pangalan. Itong 2 raw ay laging magkalaban sa lahat ng bagay. Sagutan ng sagutan. Pakialamero daw kasi itong si Risa. Lahat na lang ng bagay may opinion siya. Ito namang si Erica, hindi rin magpapatalo. Laging kontra kay Risa. Umaabot daw minsan sa puntong nagkakapersonalan na yung 2 at ilang beses na muntik nang magpang-abot. Sabi ni Ninang, hinahayaan lang daw nila yung 2. Sinasaway lang nila kapag malapit ng magsabunutan. Sa loob daw ng office nila, madalas na hinuhubad ng mga empleyado ang sapatos nila at nagsusuot na lang sila ng tsinelas sa loob para mas komportable. Isang beses daw, nakita raw niya si Riza na may nilalagay sa sapatos ni Erica. Kulay itim na abo raw yun. Binudbud niya sa loob tapos tinaktak para makarating sa dulo ng sapatos yung abo. Akala raw ni Ninang simpleng prank lang yung ginagawa ni Riza. Puti kasi yung medyas ni Erica lagi, kaya kapag hinubad ni Erica yung sapatos niya, makikita niya yung mantsa sa sapatos. Hinayaan na lang ni Ninang, kaso hindi na pumasok si Erica sa mga sumunod na araw. Nag-alala silang magkakatrabaho, kaya dinalaw nila ito sa bahay. Namamagaraw ng sobra yung paa ni Erica. Nung makita nila, napapikit pa raw si Ninang kasi para na itong paa ng elepante. Maugat din daw ito at nangingitim ang dulo ng mga daliri. Bago sila umalis, buti at naalala raw ni Ninang yung nakita niyang ginawa ni Riza. Sinabi niya yung tungkol sa abo na nilagay ni Riza sa sapatos. Nagpa-albularyo daw itong si Erica at nalaman nila na isang klase ng kulam ang ginawa ni Riza kay Erica. Gawa raw sa sinunog na buto ng kambing na dinasalan ng mangkukulam yung abo. Ang epekto raw nito ay palulubuhin ang paa ng biktima hanggang sa sumabog ito at mamatay ang biktima. Gumaling naman si Erica sa tulong ng albularyo na yon. Nagkasundo kaming magkakatrabaho na isumbong sa boss namin yung nangyari. At ilang linggo lang, natanggal sa trabaho si Riza. Lumipat din daw ito ng tirahan. Siguro nahihiya siya sa ginawa niyang pangungulam kay Erica. Simula raw noon, tinatago na ng mga empleyado sa munisipyo ang sapatos na hinuhubad nila. Kahit daw kasi wala na si Riza, ay hindi malabong maulit ang ganoong pangyayari dahil na rin sa mga simpleng away sa trabaho. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Merwin. Ang kwentong ibabahagi ko ay kwento ni tatay tungkol sa ninang ko na sa picture ko lang nakita. Si Ninang Sonia. Kaibigan daw ni tatay ang asawa ni Ninang Sonia na siya ko talagang ninong. Kaso dahil hindi ito makakarating dahil OFW sa Saudi, ay nagpa-proxy na lang kay Ninang Sonia. Pero kagaya ng asawa niya ay hindi ko rin nakita ang ninong ko na yon. Nagkaroon lang kami ng balita sa kanilang dalawa noong pandemic.
Kumontak ang isang nagngangalang Agustin kay tatay. Kapatid daw ito ni Ninang Sonia. Binalita nito na namatay sa COVID si Ninang Sonia at ang mister nito ay matagal na ring namatay sa ibang dahilan. Wala naman daw sa Saudi si Ninong nang panahon na bininyagan ako. Ang totoo ay kagagaling lang nito sa probinsya nito sa Bicol nung mga panahon na yon dahil dumalo sa lamay ng kanilang lolo. Pagbalik daw ni Ninong ay kinausap niya ng masinsinan si Ninang at napagkasunduan nila na sa probinsya na ni Ninong sa Bicol Region maninirahan. Sir Neb, kay Ninong daw pinasa ang mutya ng lolo nila na isang aswang. Wala na raw siyang choice noon dahil pinagtulungan na siya ng kanyang mga kaanak para mapahalik sa labi ng kanilang naghihingalong lolo. Sa pagbabalik ni Ninong sa Cavite ay hindi na siya pangkaraniwang tao. Nakakaamoy na raw ito ng buntis, may sakit at baby. Amoy matamis na gatas at saging ang pang-amoy ni Ninong sa buntis at baby. At natatakam ito kapag nalalanghap ang mabangong amoy na yon. Literal siyang naglalaway at gusto raw lapitan ng buntis o baby para dila-dilaan ito. 8 months pa lang daw ako noong bibinyagan at syempre pa ay mabangong mabango para kay Ninong. Kaya naman si Ninang Sonia ang dumalo sa binyag ko para sa kanya. Sinabi lang nila na nasa Saudi na si Ninong kaya hindi na makakadalo. Pagka-uwi ni Ninang Sonia mula sa binyag ko ay siya ang inamoy-amoy ni Ninong dahil kapit pa raw sa katawan niya yung amoy ko. Pinagtutulakan na raw ni Ninang si Ninong pero para na itong asong ulol na naglalaway pa. Napunit pa raw yung damit ni Ninang dahil sa kahihila ni Ninong. Dinilaan at sinipsip pa nito yung harapan ng damit kung saan ako napadikit noong karga ni Ninang. Iyak daw ng iyak si Ninang Sonia noon at kinabukasan ay umalis na sila patungo sa probinsya ni Ninong. Hinatid daw sila ng kapatid ni Ninang na si Agustin. Sa bus daw ay hirap na hirap silang kontrolin si Ninong dahil sa dami ng kasabay nila ay meron pang matandang inuubo at buntis. Nung mag-stop over sila ay bumili ng pampatulog si Ninang at pinainom yon kay Ninong. Hindi raw tumatalab kaya pinalaklak yung isang buong bote sa kanya at naging groggy muna siya ng halos kalahating oras bago tuluyang nakatulog. Tsaka lang napayapa si Ninang at Tito Agustin. Hindi raw nagpalipas ng gabi si Tito Agustin sa bahay nila Ninong. Ayaw nga raw niyang iwan si Ninang dahil natatakot siya para sa kaligtasan nito. Pero ayaw naman na sumama sa kanya ni Ninang pauwi. At mula noon ay sulat at paminsan-minsang tawag na lang ang kanilang komunikasyon. Taong 2014 nang bumalik sa Cavite si Ninang. Patay na raw si Ninong noon dahil nadali ng isang magaling na albularyo. May kinukulam daw kasi na buntis si Ninong para makain niya yung sanggol nito. Kaya lang ay tinalo siya ng albularyo kung saan nagpagamot yung buntis at pinutulan daw ng ugnayan ang katawan at espiritu ni Ninong. Kaya ito namatay. Ewan ko kung paano yun. Basta ganoon ang kwento ni tatay na kwento lang din sa kanya ni Tito Agustin. Hindi naman daw hinawahan si Ninang Sonia. Kahit na yung mga hipag at bayaw niya ay gusto siyang yang gawin. Si Ninong daw ang kumukontra. Kaya hanggang sa nang mamatay ito ay tao si Ninang. Pero dahil nga sa kamatayan ni Ninong ay hindi na safe si Ninang. Kaya umuwi na siya sa Cavite. Hindi sila nagkaanak dahil na rin sa kondisyon ni Ninong. Nang mamatay sa COVID si Ninang ay kinalkal ni Tito Agustin ang kanyang mga gamit at saka niya nakita yung invitation card para sa binyag ko. At doon niya nakita ang pangalan ni na mama at papa. Yung petsa raw ay katugma nung araw na kinailangang umalis nila Ninang dahil sa nangyari kay Ninong. Kaya naisip niya na dapat siguro ay malaman ko ang totoo para naman hindi ako naghahanap ng Ninong at Ninang. Nakakapanghinayang lang Sir Neb at hindi ko na sila nakilala.
Tawagin niyo po akong Dayan. 24 years old ako. Guro sa isang paaralan malapit dito sa amin. Gustong-gusto kong nakikinig sa channel niyo, Sir Neb. Very entertaining kasi yung mga stories. At nakakalibang siya. Lalo na kapag wala akong ginagawa sa classroom. May ninang ako. Lenny ang pangalan ng ninang kong yon. Best friend siya ni Mama nung high school. Kaya nung sinilang ako, isa siya sa mga kinuhang ninang ni Mama. Lagi ako nasa bahay dati nila Ninang Lenny. May kotse kasi sila ng asawa niya. Tapos kapag dumadalaw sila sa bahay ay madalas niya akong iuwi sa kanila. Pumapayag naman ako lagi kasi sure na may donut akong makakain sa bahay ni Ninang. Isa rin sa paborito kong bagay na ginagawa doon ay yung pakikinig sa pagtugtog ni Ninang ng kanyang piano. Professional siya na piano player. Maraming mga event ang kumukuha sa kanya para lang tumugtog ng isa o dalawang piyesa sa piano. Sobrang galing niya. Kahit bata pa ako noon kapag naririnig ko ang tugtog ni Ninang, nagiging emosyonal ako lagi. Laging sinasabi sa akin ni Ninang Lenny na gusto niya raw kapag lumaki ako ay maging isa rin akong piano player. Tumatango lang ako lagi pero hindi ko gusto yung piano. Sobrang komplikado nito sa akin na alam kong di ko siya ma-enjoy. Mas gusto ko na makinig lang kesa ako mismo yung tumutugtog. Nung tumuntong ako sa edad na 15, nadisgrasya sa daan si Ninang Lenny. Patawid siya noon sa kalsada nang biglang dumaan ng isang humaharurot na kotse. Lasing pala yung driver. Kasamang nahagip si Ninang. Nung dumating yung mga medic ay humihinga pa raw ito. Pero nung umabot na sa ospital ay wala na. Ang lungkot ko nung malaman ko yun. Pati si Mama ilang buwan din na na-depress dahil sa nangyari kay Ninang. Mga 4 months after, dumating sa bahay namin yung asawa ni Ninang Lenny. Dala niya yung piano nila sa bahay. Sabi niya ibibigay raw niya yung piano sa akin. Kasi nga matagal ng pangarap ni Ninang Lenny na ako ang sumunod sa mga yapak niya. Tinanggap naman namin yung piano at sinubukan ko naman na magustuhan ito. Pero wala talaga. Bagot na bagot ako kapag sinusubukan kong pag-aralan yung basics ng pagtugtog ng piano. Hanggang sa yung piano na yun ay nilagay namin sa likod bahay kasama ng mga lumang gamit namin. Makalipas lang ang 1 taon, nalimutan na namin na meron pala kaming piano sa likod bahay. Isang hapon dumating ako sa bahay. Nakala ko ako pa lang yung tao sa bahay kasi nakalak pa yung pinto. Nagbihis ako sa kwarto. Narinig ko na lang na may tumutugtog ng napakagandang kanta galing sa likod bahay. Naalala ko yung piano na nakatambak doon. Hindi ko lubos maisip kung sino ba yung tumutugtog ng piano ng ganoon kagaling. Para siyang professional. Tinungo ko yung likod bahay. Muntik talaga akong himatayin nung makita yung piano. Nakaupo doon si Ninang Lenny. Tumutugtog siya habang nakapikit ang mata. Hindi ko maiwasang maluha sa pagkakataong yon. Nung matapos siya ay nagsalita ako. Sabi ko, pasensya na po Ninang dahil hindi ko natupad ang pangarap niyo para sa akin na maging isang pianista. Lumingon siya sa akin tapos ngumiti lang siya. Para bang sinasabi niya na okay lang ang lahat. Tsaka na naglaho yung kaluluwa ni Ninang. Umiyak na ako. Naabutan ako ni Mama na nakaupo doon sa piano at umiiyak. Sinabi ko sa kanya yung nakita ko. At sabi ni Mama, baka raw gusto niya lang kaming dalawin sa huling pagkakataon. Ang sagot ko naman, baka nga. Hindi na naulit yun. Yung piano tinago na lang namin. Pero dahil hindi na nga naiingatan, ay tuluyan na ring nasira kalaunan. Hi Sir Neb. Kwento ko lang itong kwento ni Mama tungkol sa ninang niyang kakaiba. Ninang daw ni Mama sa kumpil yung ninang abe niya. Maayos naman daw ito noon, pero unti-unti nagbago ng malulong sa droga.
Magmula nang mahuli ito sa salang drug possession ay lalong lumala ang pagiging weirdo nito. Nakalaya pa naman pero ayun nga, lalong naging kakaiba. Sabi ay naluto na raw ang utak dahil hindi lang shabu ang ginagamit kundi iba't ibang klase ng bawal na gamot na ang iba ay hindi na nakilala kahit pa ng mga kilala rin na adik. Naghahanap daw kasi yung ninang ni mama ng kung sino-sino ng mga produktong gusto niya. Tapos ay may napapagtanungan pa itong dating adik na kakilala ni mama. May sinasabi raw si Ninang Abe na isang klase ng gamot na noon lang nito narinig at yun daw ang pinaka-paborito ni Ninang Abe dahil kakaiba ang tama. Yung dating adik na yon ay naengganyo na subukan yung gamot na tinutukoy ni Ninang Abe at hindi na siya umulit pa. Kwento raw nito kay mama ay nagmumukhang kambing na may mahahabang sungay at pangil ang mga tao sa kanilang paningin. Takot na takot daw siya pero si Ninang Abe ay naglabas daw ng isang luma at gusot-gusot na notebook at nagbasa ng mga salita roon na hindi niya maintindihan. Hindi naman daw tunog Latin, Kastila o Bisaya o anuman. Pero habang nagsasalita raw si Ninang Abe ay grabe yung takot na lumukob sa kanya. Kaya nawala yung tama niya. Halos gumapang daw siya pa uwi dahil kahit malinaw na ang pag-iisip niya ay hinang-hina naman ang katawan niya. Si Ninang Abe raw ay nakita muli niya kinabukasan na parang walang nangyari. Kain daw ng kain ng isang bandehadong spaghetti at isang tasang mainit na tubig. Tinanong daw niya ito kung anong klaseng droga ang tinira nila nung nagdaang gabi at tinawanan siya nito. Kung sasali raw siya sa grupo nila Ninang Abe ay ipapaliwanag nito sa kanya kung ano ang nangyari at kung anong klaseng droga ang tinitira ng mga ito. Natakot na lang daw ang taong yon at nanindigan na talaga ay hindi na siya mag-aadik kaya umayaw na. Nakulong daw si Ninang Abe nang pasukin nito at ng dalawa pang kasama ang isang bahay at pagsasaksaki ng katulong na nadatnan nila. Wala naman daw ninakaw si Ninang Abe pero pinagtripan lang talagang saksakin yung katulong. Pagkatapos ay binitin pati warik at sinahod ang dugo. Sigaw raw ng sigaw yung katulong kaya naalerto yung mga kapitbahay at nadatnan si Ninang na nagyoyosi habang nakapalibot doon sa nagpupumiglas na katulong. Walang reaksyon ng mga yon kahit nang damputin ng mga pulis. Mapayapang sumama sa mga pulis at naikulong ng matiwasay. Nakarecover naman yung katulong at naikwento ang ginawa sa kanya nila Ninang Abe. Nakakapangilabot yung salaysay ng katulong dahil habang sinasaksak siya ay nagsasalita rin si Ninang sa kakaibang lengguwahe na hindi maintindihan. Tapos nang sinahod yung dugo niya ay hindi niya alam kung nag-hallucinate siya o talagang 4 katao ang nakita niyang nakapalibot sa kanya. At yung pang-4 daw ay may sungay na pagkalaki-laki. Sa kulungan ay nirereklamo ng ibang nakakulong si Ninang Abe dahil sa nagsasalita ng kakaibang lengguwahe habang nakatingin sa mga inmate. Natatakot daw ang mga ito dahil umiinit sa selda at parang maraming tao. Nakatakas sila Ninang Abe noong ibabiyahe sila sa provincial jail dahil tinambangan ng sinasakyan nila. Sugatan yung mga escort nila na nagsabing ang humarang sa kanila ay mga bata lang pero may mga dekalibreng armas. Makaraan ng halos 1 buwan ay napabalita na natagpuan ng bangkay nila Ninang Abe na lasog-lasog ang katawan. Parang nilapa raw ng mabangis na hayop at kinain yung mga puso nila at atay. Sa paniniwala ni Mama at iba pang nakakakilala kay Ninang Abe ay napasama ito sa kulto at sumasamba sa isang masamang espiritu. Naniniwala rin sila na ang kamatayan nito at ng mga kasama niya ay ang mismong espiritong sinasamba nila ang may kagagawan.
Ako nga pala si JC Cerneb. Magandang araw sa mga tagapakinig natin dyan na laging nag-aabang ng upload sa channel. Share ko lang ang kwentong ito na naranasan namin ng asawa ko. Nakilala ko si Mika sa trabaho. Bale, pareho kaming part-timer noon sa isang restaurant. Waiter ako at siya naman ay cashier. Lagi kaming magkausap kahit sa trabaho. Eventually nga ay niligawan ko siya at sinagot naman niya ako. Kinasal kami noong 2018 at isa sa mga ninang namin sa kasal ay si Ninang Mercy. A brother itong si Ninang. Sa Canada na talaga sila nakatira pero nasaktuhan naman namin na nasa Pinas siya. Naka-vacation siya noong ikasal kami kaya inalok na namin siya na maging ninang namin sa kasal. After ng kasal, binulungan ako ni Ninang. Libre na raw niya yung place kung saan kami mag-honeymoon. Meron daw siyang vacation house sa may Tagaytay na medyo matagal na nilang hindi nagagamit. Pwede raw na doon na lang kami mag-honeymoon kasi sobrang ganda raw ng view sa lugar na yon. Nagpasalamat kaming mag-asawa sa kanya. Balak sana namin na sa bahay na lang mag-honeymoon kasi nagtitipid kami. Pero dahil libre naman, tinanggap namin. Pagdating namin doon sa bahay, sinalubong kami ng caretaker ni Ninang. Kwento niya, hindi raw siya tumitira doon sa loob. Linggo-linggo lang daw ang maintenance check ng bahay, pero siguradong okay naman daw ang kalagayan nun. Ang ganda nga ng view, nakaka-relax, nawala yung pagod namin. Sabi nga ni Mika, kung sakaling maghiwalay daw kami, ay hindi na siya magpapakasal uli kasi sobrang hassle. Natawa na lang ako. Balak naming magstay sana ng 3 araw doon sa bahay. Kaso unang gabi pa lang, may nangyari na. Nasa kwarto kami pareho. Kakatapos lang ng mainit na bakbakan. Umiinom kami ng beer habang nanonood ng TV. Narinig namin na may kumatok sa pinto. Nagkatinginan kami ni Mika. Kasi sa pagkakaalam namin, kami lang 2 ang tao sa loob ng bahay. Tumayo ako. Tinanong ko kung sino yung kumakatok. Walang sagot. Bagkus ay mga katok uli ang narinig namin. Kinuha ko yung vase sa mesa para may armas din ako kung sakaling magnanakaw pala. Tapos binuksan ko yung pinto. Pero walang tao. Malamig lang na hangin ang naramdaman ko. Lumabas ako. Nakasunod sa akin si Mika kasi alam kong matatakutin siya. Pumunta kami sa sala. Wala naman. Pero sa kusina, may lalaki na nakatayo doon. Naglakad siya palabas sa pinto. Tumagos lang siya doon. Nakaramdam ako ng takot. Yumakap sa akin si Mika. Nakita namin sa bintana ng kusina yung lalaki sa labas. Nakatayo siya sa dulo ng lupa. Bangin na yun na halos 2 palapag ang taas. Biglang tumalon yung lalaki. Napasigaw si Mika at ako naman ay natulala lang. Pagbalik namin sa kwarto, nagsara ako ng mga pinto at bintana. Sabi ni Mika ay huwag ko raw pagbubuksan kapag may kumatok uli. Hindi kami nakatulog buong gabi. Magkayakap lang kami habang naghihintay na sumapit yung umaga. Kinabukasan, umalis na kami sa bahay na yon. Sabi ni Mika, mababaliw daw siya kapag nangyari uli sa amin ang ganoon. Umuwi na kami ng bahay at doon na lang pinagpatuloy yung naudlot na honeymoon. Hindi na namin sinabi pa kay Ninang yung nangyari. Baka kasi sabihin niya na niregaluhan na nga kami ng bakasyon. Maninira pa kami. Sa tingin ko kaya may multo doon dahil matagal na ring walang tumitira sa bahay. Yung caretaker, 1 linggo lang siya kung pumunta doon. Hindi talaga nakakapagtaka kung pamumugaran ng mga ligaw na kaluluwa ang ganoong klase ng bahay. Magandang araw po sa inyong lahat. Badong nga po pala, taga Marikina po ako. May ibabahagi lang akong kwento na sobrang tumakot sa akin. Bago ito mangyari, hindi pa ako nakakaranas ng kahit anong klaseng kababalaghan sa buhay ko.
Kahit paramdam wala. Marami naman akong naririnig na kwento galing sa mga kakilala at naniniwala ako sa kanila. Pero sabi ko, hanggat hindi mismo sa akin nangyari ang mga ito, ay magiging skeptical muna ako. Sinugod yung panganay naming kapatid sa ospital noong 2023. Hindi naman malubha yung karamdaman niya, pero kailangan niya pa ring ma-confine doon ng mga ilang araw. Ako yung nag-volunteer na magbantay kasi busy rin sila mama at papa. Yung iba ko namang mga kapatid sobrang bata pa. Sabi ni kuya, yung isa sa mga nurse doon ay ninang niya, si Nurse Roan. Nung madaanan niya kami sa kwarto, sinabi niya sa amin na huwag daw kaming mag-alala kasi okay naman si kuya. Ayaw lang siyang pauwiin ng doktor kasi oobserbahan pa raw kung anong magiging epekto ng gamot sa katawan ni kuya. At base raw sa reaksyon ng katawan niya ay babaguhin pa ang reseta. Pangiti-ngiti lang yung ninang ni kuya. Kaya di na din ako kinabahan nun. May dalawa pa kaming kasama sa loob ng kwarto. Isang matandang naka-oxygen, tapos isang middle-aged na lalaki na bagong opera. Ikatlong araw ko doon sa ospital. Nakaupo ako sa tabi ni kuya. Nagbabasa ako ng comic sa cellphone nung makarinig ako ng tawa ng bata sa kung saan. Madilim na sa kwarto namin. Sarado na yung mga ilaw kasi 11:00 na rin ng gabi. Ako na lang ata yung gising doon. May pumasok na maliit na bata sa pinto. Dumiretso yun sa kama nung matandang naka-oxygen at hinawakan nito yung paa ng matanda. Unang naisip ko, papanong nakapasok yung isang bata sa ospital? Sa pagkakaalam ko ay may age limit ang mga ospital at hindi pinapasok ang mga sobrang bata pa ng ganoong oras. Halos 10 minutes din na nakatayo lang doon yung bata. Nakahawak sa paa ng matanda na naka-oxygen. Tapos bigla na lang itong tumakbo palabas. Buong gabi ko yung inisip hanggang sa nakatulog na rin ako. Nakalabas din si kuya kinabukasan. Okay na raw siya sabi ng mga doktor. After nga makalabas ni kuya, dinalaw siya ni Tita Roan, yung nurse na ninang niya. Binalita niya sa amin na yung kasama raw pala naming matanda doon ay namatay sunod na araw makalipas naming lumabas. Medyo kinilabutan ako nang sabihin yon ni Tita Roan. Kinuwento ko sa kanya yung tungkol doon sa bata. Siya naman yung kinilabutan sa sinabi ko. Doon daw kasi sa ospital nila may nagmumultong bata. Malas daw kung isa kang pasyente at pinakitaan ka noong bata. Kasi kapag hinawakan daw nito yung paa, ibig sabihin ay mamamatay ka ilang araw lang pagkatapos kang dalawin ng bata. Ilang witness na raw ang nakapagsabi na totoo yung mga usap-usapan sa ospital. At isa na raw ako sa makakapagpatunay nun. Buti raw ay hindi ako natakot doon sa bata. Sabi ko, hindi ko naman kasi alam na multo pala yon. May paborito akong ninang noong bata pa ako. Si Ninang Rebecca. Pero ang totoo niyang pangalan ay Roderick. Bakla po si Ninang Rebecca, Sir Neb. At kaya ko siya paborito ay dahil lagi niya akong binibigyan ng magagandang damit, laruan at inaayusan. Beautician kasi si Ninang at noon ay nagja-Japan pa siya kaya sobrang galante niya sa akin. May boyfriend siyang Hapon na narating na rin dito sa Pilipinas at nakilala na rin namin ni Mama. Mabait silang dalawa sa akin. At pinasyal pa nila ako noon sa Boom na Boom at binigyan ng pera dahil wala silang anak. Tuloy ay ako yung inispoil nila ng husto. Tuwing Pasko at birthday ko ay laging may regalo sa akin si Ninang. Pinapapackage niya talaga at sinisigurado na darating sa eksaktong araw ng birthday ko. Tapos kapag nagbabakasyon sa rito sa Pilipinas ay madalas siyang pumasyal sa bahay namin dahil wala raw siyang kasama sa bahay niya. Kapag nasa bahay namin siya ay inaayusan niya ako at pinagtatahi ng damit. Hahanap lang siya ng luma kong damit tapos tatahian niya ako na pakamay at ang galing-galing niya talaga. Mabilis pa siyang manahi
At kaya niyang tapusin ang isang damit sa maghapon lang, kahit na nagkukwentuhan pa sila ni na mama o kinukulit ko siya. Mahal na mahal ko si Ninang Rebecca. Higit pa sa mga regalo niya at pabor na binibigay sa akin, ay alam kong mahal niya rin ako bilang totoong anak. Taong 1999, ang huling beses na pinadalhan ako ni Ninang ng regalo para sa birthday ko. Sabi ng boyfriend niyang hapon ay may sakit si Ninang at nasa ospital siya. Nakausap ko pa noon si Ninang sa cellphone ni mama na parang pangkayod ng yelo. Iba na nga ang boses niya noon. May himig pa rin naman ang boses niyang pambabae pero mas lumalabas na yung boses lalaki. Sabi niya pasensya na kung wala siyang regalo. Pero sabi ko ang gusto kong regalo ay umuwi na lang siya at tumira sa bahay kasama namin. Umiyak noon si Ninang. Tapos sabi niya ibigay ko kay mama ang cellphone. Sabi pa raw ni Ninang kay mama ay natouch siya sa sinabi ko. Nagkita nga kaming muli ni Ninang nang umuwi siya. Kaso ay nasa kahon na siya. Namatay si Ninang sa sakit niya sa Japan. Ayoko siyang tignan noon kasi namayat talaga siya at halos hindi ko na makilala yung dati kong magandang Ninang. Ang tagal bago ako nakamove on sa pagkamatay niya. Teenager na ako nang malaman ko ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Ninang. Sabi raw noon ni Lola Ada, yung mama ni Ninang, ay pinatawas nila si Ninang dahil maging ito ay iba ang kutob sa sakit niya. Nalaman nila Lola Ada na kinukulam si Ninang dahil sa inggit. May suspect daw si Ninang kung sino ang posibleng naiinggit sa kanya at kung bakit. Kapwa Pinoy din daw yun na entertainer sa bar na pinasukan noon ni Ninang. Naiinggit yun dahil nakabingwit ng mayaman na Hapon si Ninang. Samantalang siya na totoong babae ay hindi. Tapos ay target pala raw ng babaeng yun ang boyfriend ni Ninang. Kaya talagang galit na galit ito sa kanya. Nakaplano na raw na umuwi ng Pilipinas si Ninang para magpagamot siya. Kaso ay natunugan yun nung nagpapakulam sa kanya. Kaya pinatay na siya para hindi na gumaling ng tuluyan. Grabe raw yung ginawa kay Ninang dahil nagkapasa-pasa ang katawan niya at yung mga binti at braso niya ay kumurba. Nasakang siya at nakumang. Kawawa talaga ang Ninang ko sa ginawa nila. Dahil lang sa inggit ay namatay siya. Sabi ni mama yung boyfriend ni Ninang ay ginawang girlfriend yung babaeng hinihinalang nagpakulam kay Ninang. Nagalit pa raw sina mama at Lola Ada noon. Pero bandang huli ay nalaman nila na kasali pala sa Yakuza yung boyfriend ni Ninang at ginawa lang niya yung babae para kapag napaamin ay ipayari sa mga kasama niya. Umamin nga raw ito na pinakulam si Ninang. Kaya ayun, hindi na nalaman nila mama ang nangyari sa kanya. Pero sabi ni Lola Ada, kung ano man daw ang ginawa roon sa babae ay wala na ring silbi. Dahil wala na nga si Ninang Rebecca. Sayang nga at wala na siya. Hindi na niya naabutan itong anak kong 7 years old na parang nagmana sa kanya. O baka reincarnation mismo niya. Kasi Sir Neb, malambot din kahit na lalaki. Sir Neb, magbabahagi po ako ng kwento. Pakitago na lang po yung pangalan ko kasi medyo nakakahiya yung karanasan na ito ng pamilya namin. 90s ito nangyari. Sobrang kaklose ng pamilya namin ang ninang ko na si Ninang Jane. Biyuda na si Ninang kasi namatay sa ibang bansa yung asawa niya na OFW. Nasa 10 years na ring patay yung asawa niya kaya hindi ko na nakilala. 9 years old ako nang mangyari ito. Paborito namin ng mga kuya ko na tumambay sa bahay ni Ninang kasi sagana sa pagkain yung bahay na yun. Marami siyang stocks ng mga pagkain galing US kasi yung mga kapatid niya doon na nakabase kaya palagi siyang pinadadalhan. Sa sobrang humaling namin sa bahay ni Ninang Jane, madalas doon pa kami matulog.
Kapag walang pasok sa school kinabukasan, yun bang kapag Biyernes o kaya kapag may holiday. Sa tinagal namin sa pagsistay sa bahay ni Ninang, wala kaming naramdaman na kahit anong kababalaghan. Hanggang sa binagsakan kami ng trahedya. Nasunog yung bahay namin. Hindi naman totally natupok, pero umabot sa punto na kinailangan ng malakihang repair. Si Ninang inoffer na doon na kami tumuloy sa bahay niya. Siyempre kami nila kuya tuwang-tuwa. Pero sila mama at papa, nahihiya pa nung una. Awa ng Diyos na kumbinsi sila ni tita. Total naman daw ay ilang linggo lang. Matapos lang yung repair sa bahay ay babalik na kami doon. Unang gabi pa lang namin doon, agad na nagsimula yung mga pagpaparamdam. Bago pa kami makatulog, bigla kaming may narinig na iyak ng sanggol. As in yung iyak na parang nagwawala. Halos hindi kami nakatulog ng gabing yun. Kaya kinabukasan, antok na antok kami. Akala namin isang beses lang yun. Pero naulit nang naulit. Isang madaling araw, nagising kaming lahat. Kasi narinig namin na umiiyak si Papa. Sa iisang kwarto lang kasi kami natutulog nun. Nung gigisingin na dapat namin si Papa dahil akala namin binabangungot siya, napasigaw na lang si Mama. Kasi may nakita kaming parang anino ng bata na nakadagan sa dibdib ni Papa. Napaatras talaga kami. Tapos dahan-dahan din na nawala yung anino na yon. Biglang dating ni Ninang niyan dahil narinig nga niya na nagkakagulo kami. Kinuwento namin sa kanya yung nakita namin. Pati na rin yung mga iyak na naririnig namin. Nung una kasi hindi namin sinabi sa kanya kasi nahihiya kami na baka isipin niya reklamador pa kami. Kami na nga yung nakikituloy. Nasabi nga ng kuya ko na dati wala naman pong ganito. Bigla na lang nagkaroon ng pagpaparamdam nung sumama sila Papa dito. Nagpapatawa lang si kuya nun. Kaya nga natawa kami nila Mama. Pero si Ninang at si Papa hindi natawa. Bagay yun na pinagtaka ko. Kinabukasan nagyaya na si Papa. Doon na muna kami tumuloy sa lolo ko. Kahit na sobrang siksikan kami dahil lang liit lang ng bahay. Siyempre nagpasalamat muna kami kay Ninang. Sabi niya kung may iba raw siyang maitutulong, magsabi lang kami. Hindi na namin nabigyan ng sagot yung misteryong yun. Nakakapagtaka talaga kasi ilang ulit pa kaming natulog nila kuya doon sa bahay ng ninang ko na wala namang nagpaparamdam kahit minsan. Nabigyan lang ng sagot yan makalipas ang napakaraming taon. By this time ay patay na si Ninang Jane. Si Mama wala na rin. Si Papa matanda na. May inamin sa akin si Papa. Bagay na hindi ko na sinabi sa mga kuya ko bilang pinakiusapan ako ni Papa. Sir Neb, ilang taon pala pagkatapos mamatay ng asawa ni Ninang Jane, nagkarelasyon sila ni Papa. Bagay yun na never na-discover ng mama ko. At si Ninang daw ay nabuntis ni Papa. Pero dahil malaking kahihiyan daw yun, pinalaglag ni Ninang yung bata. At ang mas malala pa, doon lang sa bakuran ng bahay niya nilibing yung fetus. Ewan ko lang Sir Neb, pero tingin ko nanatili doon sa bahay yung anak nila. Tapos nung maramdaman niya yung presensya ni Papa, talagang nagparamdam siya kahit kaluluwa na lang. 2022 namatay na rin si Papa. Dala niya yung lihim nila ni Ninang. Hanggang ngayon Sir Neb, may konting galit ako kay Papa. Kasi hanggang sa mamatay si Mama, wala siyang kaide-ideya na pinagtaksilan siya ni Papa at Ninang. Nakabuo pa sila at nagawa nilang patayin yung sanggol na yun para maitago ang lihim nila.